Dating bagyong si Emong nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 7:17 ng umaga ayon sa ating tropical cyclone sector. Pero bagong low pressure area na namataan sa may bandang prefecture ng Okinawa, Japan, hindi magiging banta sa bansa. Pero mga malawakang pag-ulan pa rin ang iiral sa hilang bahagi ng kanluran ng bansa, magpapatuloy bunsod pa rin ng habagat. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, July 26, 2025. Ang oras sa ating boss mga umaga ay alas 10:53 na umaga. Nakalabas na nga po kaninang umaga, eksakto, base sa aking Tropical Cyclone Sector Monitoring, ay alas 7:15 kaninang umaga ay nakalabas na nga po ng tuluyan itong si dating bagyong Emong. Kaya balik na uli siya sa kanyang international name na Komay o 11W. At habang palabas ito mula pa kagabi, itong si dating bagyong Emong ay humina na po ito mula sa tropical storm kahapon ng hapon, and then nag-tropical depression na po ito kinagabihan na po hanggang sa pag-exit nito kaninang umaga sa ating Philippine Area of Responsibility ay tuloy na po itong naging isang low pressure area na may 1 minute average of 43 kilometers per hour. So mga nasa around 38 o mga 36 kilometers per hour na lamang ang approximate na 10 minute average niyan pagkalabas nito ng ating Philippine Area of Responsibility. So doon pa lamang nung makikita ninyo sa satellite imagery na yung dalawang mahinang circulation ni dating bagyong si Dante at ni Emong, doon pa lamang makikita ninyo yung pagkapujiwara nila kahit na napakahina na lamang na sirkulasyon nila. Ibig sabihin lamang, naganap po yung Fujiwara effect pero hindi nagkaroon ng successful merge yung dalawa dahil nagkaroon nga po ng resistance nang ito ay bumalandra dito sa kanluran ng Nodo Luzon. Bumagal ang kilos ni Emong kasi nagkaroon ng harang o namagitan kasi sa kanilang dalawa itong malawak na kalupaan natin sa hilagang bahagi ng Luzon. So medyo bumagal ang kilos tuloy ni Emong na bunsod ng paglayo ng husto ng distansya nitong si Dante at tuluyan itong bumitaw sa pagkakakapit dito kay Emong nitong si dating bagyong Dante. So hindi nangyari yung pag-merge ng dalawa pero naganap pa rin ang kanilang Fujiwara effect o yung paghahatakan na o pagsasayaw nilang dalawa. So naganap pa rin yung pagsayaw nilang dalawa, hindi lang nagtagumpay o hindi naging successful na nag-merge itong si Emong dahil naharangan kasi siya ng kalupaan natin sa extreme Nodo Luzon o yung Luzon area natin ay humarang po kasi sa daraanan nitong si Emong. So ang resulta ay bumagal po ang kanyang pagkilos na resulta ng tuluyang pagdistansya lalo ni dating bagyong si Dante, kaya hindi natuloy yung kanilang merging pero yung kanilang Fujiwara ay nagaganap pa rin doon sa pinaka inner circle nila. So ngayon ay nasa labas na ng PAR at wala tayong inaasahan na sama ng panahon, pero itong bagong invest na 91W sa may bandang Okinawa Islands kasi ito nabuo. Lagpas ito sa ating boundary ng Philippine Area of Responsibility, so hindi ito magiging banta sa bansa dahil makikitaan na medyo pahilaga rin na magiging kilos niya. Halos sasabay ito sa dalawang kalalabas lang na bagyo, lalo na nitong si Emong. Sasabayan sa direksyon ni Emong. At dahil po dyan ay hindi magiging banta itong si 91W na unexpectedly nabuo nga po ito. At mukhang madidissolve din kaagad siya dahil alanganin yung pagbuo niya. Halos sa subtropical ang kanyang pagbuo dyan sa may bandang extreme lagpas ng ating PAR sa dulo. So sa ngayon ay improved weather condition tayo pero patuloy pa rin ang sama ng panahon natin. Bunsod naman ang umiiral pa rin na habagat at yung hatak pa rin sa remnants na dating bagyong Emong ay nagpalakas po ng daloy ng ating habagat sa timog kanluran, kaya nakakaranas pa rin tayo ng bugso ng hangin at mga biglang intermittent na buhos ng ulan. Lalo na dito pa rin sa kanluran ng bahagi ng Nodo Luzon,
kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon pa rin. Pero mararamdaman natin medyo umaaraw-araw na rin ang ating paligid. At tumataas na rin po yung ating atmospheric pressure na. So bati sa aking barometer ay mataas na, 1,005 hectopascals na siya. So wala nang presensya ng bagyo at unti-unting nag-i-improve weather condition tayo except na lamang sa sama ng panahon dala po ng hanging habagat. So sa ating lightning detection system, so far wala tayong agresibong mga pagkulog at pagkidlat sa loob ng ating bansa sa kalupaan. Pero at least kung titingnan natin sa ating real-time lightning detection, meron tayong at least 8 na outer lightning strikes at inner ay ang mga 4 lamang. So ito ay sa may bandang kaluran nga po ng bandang Zambales o Pangasinan. So wala naman masyado sa kalupaan, so walang masyado tayong problema dahil medyo malamig pa po yung ating temperatura dito sa buong bahagi ng Luzon dahil sa mga nakarang araw na walang tigil ang ulan. Sa mga susunod pang mga araw yan ay unti-unti na tataas na po yung ating mga temperatura dyan sa kalupaan na magkakaroon na po ng thermal collision sa mga susunod na araw. Doon ay inaasahan na tayo magkakaroon ng mga localized thunderstorms ng sunod-sunod. Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy, mahangin, siyempre, at overcast pa rin ang inaasahan dito sa amin sa Caloocan. So expected yan sa buong Metro Manila. So medyo mahangin, expected po na medyo mabugso pa rin ang hangin natin. Sa habagat na lang po nanggagaling yan, hindi yan sa bagyo, at makikita natin timog kanluran ang nanggagaling ang hangin. So pumapalo pa rin kami sa at least 43 km per hour hanggang bugsong umaabot pa rin ng 81 km per hour. Yan, ito huling 81.5 km per hour kaninang 9:34 AM po ito naganap. So mabugso pa rin ang hangin dito sa Metro Manila. So mag-iingat po mga kababayan natin. Baka biglang may mga debris na bumagsak o magbuwal ng puno anytime. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 12:45 AM ng madaling araw o hating gabi pa ay nasa lowest of 24.8 degrees Celsius. Kahapon, well, mababa ang aming temperature. Asahan na natin yan dahil kahapon ay maghapon ang naging pag-ulan. 29.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:27 PM. Ibig sabihin na lamang ay manatili pa rin mababa ang naging heat index namin kahapon, pero bahagya itong tumaas sa 38 degrees Celsius. So silipin na natin kung tataas na ba ang ating heat index sa Metro Manila. As of 8:26 AM sa aking weather station, naka-record kami ng 31.6 degrees Celsius, so medyo comfortable. Pero sa forecast, aasahan daw na tataas ang aming heat index na 39 degrees Celsius po. So far, yan ang pinakamataas naming heat index ngayong araw sa Caloocan. So medyo tumataas-taas na po dahil nag-i-improve weather condition na, kaya yung forecast tumataas na rin. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, silipin natin kung malamig pa rin ba ang kanilang heat index, lalo na sa extreme Northern Luzon. Well, medyo tumataas tayo ng konti pero mababa pa rin maikukonsider ito na 36 degrees Celsius sa bandang Ilocos Norte. Highest yan. Sa may bandang Cagayan Valley sa Tuguegarao ay pinakamainit na naman ang aasahan ninyo dyan sa Cagayan Valley. Exactly sa Tuguegarao ay 46 degrees Celsius po ang kasalukuyan ninyong heat index. At inaasang papalo na yan hanggang 49 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So magiging maalinsangan o mataas na raw ang heat index ninyo dyan sa Tuguegarao. So nabawasan na po yung lamig, balik sa init na naman. At sa may bandang Santiago, Isabela, 47.6 degrees Celsius ang inaasang heat index po sa inyo dyan. So napakataas po. At maaari pang umabot dyan sa 49 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alas 2 daw yun ng hapon. So magiging maalinsangan na at malamang kayo dyan sa may bandang Cagayan Valley, maging sa may bandang Isabela. So siguro magkakaroon lang man na medyo maalimuong dahil medyo saturated pa ang kalupaan ninyo dyan, pero asahan natin na magiging mas maalinsangan na ang panahon. Sa may bandang Pangasinan naman, silipin natin kung mataas na rin ba. Well, nasa 38 degrees Celsius po ang heat index forecast sa inyo at papalo pa to hanggang 39 degrees Celsius ngayong alas 12 hanggang alas 2 daw ng hapon. So medyo tumataas-taas na rin yung heat index sa inyo. Sa Central Luzon naman, yung forecast ay nasahan na papalo rin sa 39 degrees Celsius ang forecast ngayong umaga sa inyo at hanggang 40 degrees pa ang aabutin yan ngayong alas 12 hanggang alas 2 din ng hapon. So medyo nagiging mainit na rin ang temperatura natin sa hilagang bahagi ng Luzon.
At sa may bahagi naman ng Batangas ay nasa 35 degrees Celsius po ang inyong magiging forecast ng heat index at papalo pa ito hanggang 37 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So medyo mababa pa rin ang inyong heat index dyan sa may bandang Batangas. Malamang medyo mas nakakaranas pa siguro kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa inyong paligid, kabilang na ang Mindoro area. Dahil dyan pa rin ang mas focus ang concentration ngayon ng habagat dyan sa may bandang southwestern part ng Luzon. So umaabot dyan sa may bandang Mimaropa, kabilang na ang bandang Batangas. Sa bahagi naman ng San Jose, Occidental Mindoro, nasa ang heat index sa inyo ngayon, 38 degrees Celsius po. So, mukhang mababa pa din ang heat index sa inyo. Ibig sabihin, medyo gloomy at mukhang nakakaranas pa rin kayo ng mga malawakang pag-ulan dyan o mga kalat-kalat na pag-ulan bunsod ng habagat. So, medyo mababa pa rin ang inyong temperatura dyan sa Mimaropa area. Sa bahagi naman ng Cebu, well, kung titingnan natin, asahan natin na mas maalinsangan kayo dyan. 44 degrees Celsius ang forecasted in danger sa inyo. At papalo pa yan hanggang 45 degrees Celsius. Starting mamayang alas 12, dire-diretso na yan hanggang alas 3 daw ng hapon. So, wag masyadong magbibilad at magdala po ng payong just in case. At sa bahagi naman ng Mindanao ay mataas din ang inyong magiging index dyan sa may bandang Davao region. Especially Davao City, 39 degrees Celsius po ang inyong kasalukuyang forecast ng highest heat index. Pero papalo pa yan hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna ng hapon. So medyo maalinsangan ngayon sa inyo dyan sa Mindanao, kabilang na ang Davao region. Sa Zamboanga Peninsula naman ay mataas din ang inyong heat index, so medyo maalinsangan din kayo. 40 degrees Celsius po, pero papalo pa ng 41 degrees Celsius yan mamayang alauna ng hapon. So medyo magiging mas maalinsangan pa rin kayo dyan sa may bandang katimugang bahagi ng bansa, kabilang na ang Visayas at Mindanao area. So nasaan pa rin yung forecast ng localized thunderstorms kapag ganyan masyadong accumulated din ang mataas na temperatura natin. So expected sa bandang afternoon showers at mga localized thunderstorms po ang iiral. Samantala, nakataas po ang rainfall advisory according kay Pag-asa dito sa Northern Luzon pa rin. Epekta pa rin yan ng habagat natin o southwest monsoon dyan sa bandang Pangasinan. So persisting to 2 to 3 hours daw ang expectancy ng persist ng forecast niyan. So medyo alalay lamang just in case na magkaroon kayo ng mga biglang buhos pa rin ng ulan dyan. Hindi pa rin mawawala dahil tuloy-tuloy pa rin ang habagat natin. However, makikitang at least mga light to moderate ang mas madalas. May mga minsanan lamang na mga heavy rain showers na medyo cluster o clusterized ang magiging heavy rain. So ibig sabihin niyang clusterized, mas madalas light drizzle rain, nagmo-moderate, then minsan biglang bubuhos ng malakas na ulan, then hihina uli. So ganun po, pasumpong-sumpong. Sa atin namang PH extremes in past 24 hours, kung pagbabasehan naman natin, nangunguna ang hinatuan sa may pinaka-highest temperature na 36.5 degrees Celsius. Grabe, alinsangan sa inyo sa silangan ng Mindanao. Well, mula pa kahapon, maalinsangan at very fairly weather ang paligid ninyo kasi sa Mindanao area. Sa lowest temperature naman sa Baguio, nanatiling stationary at 17.4 degrees Celsius lowest temperature sa bansa. At sa Inulan, ang Lawag, Ilocos Norte, ay patuloy pa rin sila nakaranas ng 104 mm na total rainfall. Well, ganun din sa amin sa Caloocan, dito sa Metro Manila, naka-total accumulated kami o total rainfall kami na 81 mm na total rainfall. Mataas pa rin siya, pero at least hindi siya sinlala nung nakarang araw na umaabot ng 300 to 400 mm ang total rainfall sa isang araw. At least ngayon, medyo heavy rain na lamang at manageable ang buhos ng ulan. Pero nagdulot pa rin yan ng mga ibang pagbaha, lalo na dyan sa may bandang extreme Northern Luzon at sa may bandang Central Luzon pa rin ha. So hindi pa rin nawala ang malawakang ulan. Ngayon ay 6.6 mm lamang ang kasalukuyan naming total rainfall ngayong araw. So magtatanghali na. So pakunti na ng pakunti ang buhos ng ulan dito sa Metro Manila according sa aking weather station reading. Sa loob ng 7 araw, naka 958.5 mm na kami. So, pinakamataas na to sa loob ng isang linggo. At sa buong buwan ng July, naka total of 1,361.1 mm na total rainfall na po kami. So, pagbabasehan po yung average ay lagpas-lagpas na talaga sa 912. So, lumamang na kami ng 449 mm difference from average rainfall. Lumalabas
Parang sa ibang lugar ay pinakamataas na naming naitala yan sa Caloocan sa loob lamang ng isang araw. Yung average rainfall na halos 449.1. So imaginein mo sa loob ng isang araw nakakamahigit 400 ka na millimeter na rainfall average. So ganun po kataas yan. Hindi po maganda yan kapag nagkaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Malaki talaga ang mga pagbaha na iiral po kapag ganyan ang naging average rainfall ninyo sa loob ng isang araw. Outside humidity natin 84%, so hindi na siya highest concentration, medyo bumababa na siya 84% at bumaba ito ng 7% since last hour. So medyo bumababa na po yung outside humidity natin. Hopefully ay nakakahinga na ng konti yung mga electronic equipment. Yan po ang sakit ng ating mga electronics equipment kapag masyadong saturation ang outside humidity natin, pagka sobrang maraming water moisture sa paligid. Nakakasira po talaga yan sa mga electronic equipment at mabilis makapag-amag, makakatubo ng amag yan. Yung mga may mga kahit yung mga bags nyo, yung mga tela nyo na nakatabi, kapag masyadong nahahamugan ng sobrang humidity ay magulat na lang kayo, may mga amag na po yung inyong mga damit na nakatabi lamang dyan kung wala kayong absorber o yung moisture absorber. Yan. Tapos yung mga electronics niyo, magugulat na lang kayo, nagloko na lamang, nagkaroon na ng problema. Yan. Mararanasan niyo po yan kasi pag ang moisture masalong highly concentrated, para na ring nababasa yung ating mga electronics. Yan. So, kung may marami kayong mga equipment sa inyong tahanan o sa opisina, asahan na may mga magkakaroon ng mga problema na ganyan. So, I suggest po, bago ninyo gamitin, ang ginagawa ko po kasi binoblower ko po muna yung hair blower na medyo warmer, and then bublower niyo muna yung equipment ninyo, especially sa mga computer. Siguro medyo painitan nyo muna para matuyo ng husto, mawala yung humidity sa paligid niya, para matuyo ng husto bago ninyo i-activate. Ganun po ginagawa ko. So wala kayong naririnig niya sa mga meteorologists na yung epekto ng mataas na concentration ng humidity sa inyong paligid. Nakakasira yan sa electronics. Kahit i-research nyo po yan at nararanasan nyo po yan. Kasi ako mismo, very experienced ko po dito dahil marami akong mga electronic equipment. Nagloloko na lang siya bigla kapag sobrang taas na talaga ng humidity. So ang ginagawa ko po ay tinatadtaran ko po ng silica gel. Silica gel po ang ginagawa kong absorbent, o kaya yung baking soda. Nagtatabi tayo sa tabi ng isang equipment. May baking soda para pinaka-moisture absorbent yun, ma-absorb niya yung sobrang moisture. So, para at least mananatiling dry yung ating mga equipment. So, try nyo po yun para makuha nyo po yung ibig ko sabihin. Pero kasi pag sobra kasing mahamog, nakakasira talaga po yan. So, diretso agad tayo sa ating report uli. Sa ating high tide and low tide status, so far ay nasa maximum high tide pa rin tayo. At tingnan natin kung 1.5 meters pa rin ba ang ating sea level. Double check natin. Yes, 1.5 meters pa rin, kaya grabe ang pagbaha kung sakaling inuulan pa rin kayo dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Just in case po sa mga low-lying areas sa madaling bahain. High tide pa rin tayo at maximum 1.5 meters po ang taas ng sea level natin, kaya medyo malalim pa rin sa mga balak po malaot ngayong araw. At ingat po lalo na sa papalaot dahil manatiling maalon pa rin ang karagatan natin sa halos buong extreme Northern Luzon o baybayin. Bunsod pa rin ang gale force, dala ng habagat at yung remnants ng track ni dating bagyong Emong. So sa Katimugan naman, medyo okay na po, kaya lang ingat lamang sa gale force winds. Bunsod pa rin ang ating hanging habagat pa rin, lalo na sa kanlurang baybayin. Alala lamang sa mga papalaot dyan sa Katimugan, especially sa bandang Visayas o Eastern Visayas at bandang Mindanao area. Yan. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:38 AM at nasa lulubog po itong mamayang 6:27 PM. At yung waxing crescent natin na moon ay 2% pa lamang, so natiling new moon pa rin yan. Bukas na po natin simulang isama yan sa report. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas sa Linggo. Inaasahan pa rin natin na maulap ang ating maghapon at mga localized thunderstorms ang nakataas sa forecast. 100% chance pa rin ng pag-ulan. Well, inuulan nga po kami sa Caloocan, so matik na po. At bukas, particular area na maghapon at mga posibleng localized thunderstorms pa rin ang naka-forecast.
90 to 94% naman ang chance na pag-ulan bukas yan ng linggo. Yun. So, hindi na natin babasahin yung local weather advisory dahil nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Emong. Pero kung babasahin natin ang huling record ni Pag-asa dito kaninang 3 AM ay namataan si Emong sa layong 460 km northeast ng Itbayat, Batanes. Ngayon, nasa more than 630 plus na po yung layo ni Emong dahil humilaga na siya ng husto dyan sa may bandang Miyakujima ngayong umaga. So, 460 km northeast ng Itbayat, Batanes na may maximum sustain ito na 55 km per hour. So, under tropical storm pa rin siya base dito kay tropical depression kay Pag-asa. At bugso umaabot pa rin ng 70 km per hour. So, under tropical depression pa rin siya. Ngayon, nasa low pressure area na lamang siya. Below na po siya ng threshold ng tropical depression. Nasa high-low pressure area na lamang siya. So, under dissipating stage na po si Emong. Kung titingnan natin dito, ay nasa 42 km per hour na lamang siya. So, under low pressure area category na lamang. Yan. So, malinaw po yan mga folks. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. So ating short-term weather forecast ngayong linggong darating na ito, huling linggo na po ito ng July, ay magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na ulan, maulap at mga overcast at partially cloudy ang iiral pa rin sa huling linggo natin dito sa Metro Manila ngayong araw. Mulang this coming huling linggo na nga po. Mga ilang araw na lang tayo this coming week, mga 5 days o mga 5 days na lamang yung natitira. Starting bukas po ng Sunday. So mga hanggang Thursday na lamang po yung ating huling araw ng July. And then gaya nga po na sinabi natin kahapon, starting July 30 ay magkakaroon tayo ng pagsisimula ng paghina daw ng daloy ng ating habagat. Well, tingnan natin kung mangyayari yun. Dahil bababa po yung above average rainfall daw natin pagpasok po ng unang linggo ng Agosto. So, tatalakayin natin yan maya-mayang konti. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang buong bahagi pa rin ng kanluran ng Northern Luzon, kabilang na ang buong Ilocos Region, Benguet, yan, Mountain Province, hanggang din sa may bandang Zambales, kasama na ang Metro Manila at Mimaropa. Magiging maulap pa rin at mga kalat-kalat pa rin ng pag-ulan ang iiral dyan. Ayan, kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery na mayroong accumulated pa rin ng pag-ulan. At dito sa may bandang Silangan naman, medyo improved weather condition na rin. Medyo mas clear skies na rin sila kahit papaano sa may bandang Cagayan Valley. So, magiging mas mataas na po ang kanilang temperatura dyan. Pero, hindi pa rin mawawala ang forecast ng mga pag-ulan sa hapon. Dahil may mga iaasahan pa rin kayo ng mga water vapor na medyo tatawid dyan. So, sa bandang Cagayan Valley hanggang Quirino, Isabela at bandang Kasiguran, Aurora, medyo at least katamtaman ang lagay na panahon. May mga ilang partly cloudy na lamang ang madalas na iiral. Maliban nga po sa kanluran, nakitang-kita pa rin ang malawakan na kaulapan nito at inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat ulan na may pagkilat at pagkulong ang iiral mula Benguet, pababa na ng Pangasinan, Zambales, Angeles, Pampanga, kabilang na ng rest ng Central Luzon, kasama na ang Bulacan, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, kasama na ang Laguna, yan, Batangas at dyan sa may bandang Tayabas, Quezon na, and the rest ng bandang Quezon Province pa rin sa bandang Southern Luzon. Sa Mimaropa na aking binanggit, mostly magiging maulap at very overcast gloomy pa rin sa may bandang Negros Occidental, Mindoro. Yan, magiging gloomy pa rin kayo dyan at mga kalat-kalat ulan, kabilang na ang ilang bahagi ng Coron, Palawan hanggang El Nido. Bagamat mas katamtaman na po ang panahon sa bandang Puerto Princesa hanggang Batara sa Balabac, asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat ulan pa rin, bunsod pa rin ang umiiral na daloy ng hanging habagat sa may bandang kanluran po. So, anytime magkakaroon pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa bahagi naman ng Bicol Region, mula sa bahagi ng Camarines Norte, bagamat partly cloudy dito sa mostly cloudy pa rin kayo dyan, may mga ilang kaulapan pero asahan pa rin ang mga isolated rain showers. Bagamat medyo mas medyo maaraw na po kayo dyan, kabilang nasa buong bahagi ng Camarines Sur hanggang Albay na yan kasama ng Sorsogon at Catanduanes po. Yan, magiging mas maalinsangan na kayo dyan kahit papaano. At ilang bahagi sa may bandang Masbate at Romblon. Medyo magiging maulap pa rin sa may bandang Marinduque. Bagamat medyo moderate na rin kayo dyan, may mga ibang overcast pa rin ang iiral sa maghapon.
At asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pagsapit ng hapon o gabi. Pagsapit naman ng buong Visayas ay magiging moderate and mostly fairly weather na po tayo dyan. Makikita po natin dito sa satellite imagery. Double check natin sa GK2A ng data feed Pag-asa. Ganon din. Katamtaman at fairly weather po ang halos buong Visayas, yung buong Kabisayaan. Yan, makikita walang masyadong kaulapan ng umiiral maging sa may bandang Mindanao. So mas maaraw kayo dyan at ay inaasahan po ang mas maalinsangan na panahon lang ngayong tanghali. Pero pagsapit ng hapon ay medyo magkakaroon kayo ng mga ilang partly cloudy at mga ilang isolated rain showers. Pero expected pa rin ang hot humid na iiral sa inyo dyan sa buong Visayas at Mindanao. Yan o. So hindi na natin isa-isahin dahil walang masyadong kaulapan tayo na nakikitaan dito. Sa ilang bahagi ng silangan ng Surigao Region o Caraga, medyo may mga partly cloudy to sa mostly cloudy pa rin ang iiral dyan. However, magkaroon man ng isolated rain showers, madalas mga light drizzle rain lamang ito. Especially dyan sa may bandang Surigao del Norte at ilang bahagi ng bandang Hinatuan, yan, at ilang bahagi pa rin dyan sa may bandang Tandak. Yan. Sa may bandang Eastern Visayas naman, mostly dyan sa may bandang Guian, Eastern Samar, medyo may mga kaulapan pa rin o maninipis na ulap na umiiral dyan. So may mga ilang isolated lamang na mahihinang pag-ulan ang iiral. Ganon din sa may bandang Eastern Mindanao. Pero generally, moderate and fairly weather po tayo sa buong Kabisayaan at Mindanao. Bukod tangin lamang sa may bandang kanluran ng Southern Luzon hanggang Northern Luzon, ang magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate to some heavy rain showers, lalo na dito sa bahagi nga po ng Mimaropa, kasama ang Metro Manila at ilang portions ng Zambales at kanlurang bahagi ng bandang Ilocos Sur at Ilocos Norte. So kitang-kita naman sa satellite imagery, ayun. So yung ating habagat umiiral pa rin dito sa Timog Kanluran, ayan. Makita po natin ang daloy ng ating habagat na nagko-concentrate dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon hanggang Metro Manila at ilang portions ng Mimaropa area. At pagdating dito sa may bandang Visayas at Mindanao, makikita nito halos klaro at walang kaulapan masyado ang natatanaw natin. So mas fairly weather ngayon ang umiiral dito. So dyan pa lamang ay nagpapakita na po ng senyales na magkakaroon natin ng unti-unting below average rainfall po pagpasok po ng unang linggo yan na Agosto. So inuulit-ulit ko po o medyo nire-repetitive ko po para malaman natin yung forecast na lalabas na sa susunod po na mga linggo ay makakaranas tayo ng malamang medyo maalinsangan o mas maalinsangan panahon at mababa ang average ng magiging buhos ng ulan. Hindi ibig sabihin na below average rainfall ay walang ulan totally ha. Magkakaroon pa rin ng mga isolated rain showers, especially sa mga afternoon rain showers. Kaya lang ay mas mababa ang bilang o mas kokonti ang magiging buhos ng ulan. Ganun po ang ibig sabihin nun ha. So hindi po totally wala tayong magiging ulan sa susunod na linggo. At makikita natin yung water vapor medyo nagda-dry na po dito sa may bandang katimugan ng Mindanao. Yan. So umiiral na po yung easterlies dito sa may bandang southeast ng Visayas at Mindanao. Medyo natatabunan na ng easterlies dito habang umaakyat itong daloy ng ating habagat. So medyo mataas pa po yung water vapor dito sa bandang Vietnam. Tumatawid pa rin dito sa may bandang kanluran natin ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo nakakaaranas ng habagat. So as par na medyo numinipis na po at kumukonti na po yung water vapor sa may bandang kanluran natin o sa kapitbahay natin sa Vietnam ay diyan pa lamang unti-unti. Bababa na po yung average rainfall natin pagpasok po ng huling araw ng July hanggang unang linggo daw ng August. I-discuss ko po uli yung magiging dahilan at ano ang dahilan ng pagbaba ng ating total rainfall. So, titingnan na po natin sa susunod na report. So, diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po natin ang status. Mayroon pa rin tayong 4 na low pressure area at 3 aktibong bagyo ang binabantay natin dito ngayon. Itong si Francisco, dating bagyong Dante, palusaw na po talaga yan. At si dating bagyong Emong na international name Komay ay nasa under dissipation stage na rin. Pero pasok pa rin siya sa tropical depression sa kanyang 1-minute average. As of 11:15 AM ay ang central air pressure ngayon ni Komay, dating bagyong Emong, 997 hectopascals. Maximum sustained wind, 41 km per hour at bugsong umaabot ng 54 km per hour. So yung kanyang
10-minute average ay nasa 36 kilometers per hour na lamang. Under low pressure area na lamang po na may bugsong 47 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northeast sa sobrang bilis na 34 km na hour. So, nagsa-subtropical ano na siya, location o yan, subtropical storm na siya, under subtropical storm area na siya dahil nasa bandang dulo na siya sa hilaga. Halos pa North Pole na. Kaya nagsa-subtropical na siya. O sa International Weather Agency, tawag nila doon subtropical storm, kung hindi ako nagkakamali, pero mga ganon, subtropical na siya. Tapos, ang lokasyon ngayon ni dating bagyong Emong, nandito na sa bandang Miyakujima or bandang Naha, pagitan ng Okinawa Prefecture. So, pagbabase natin sa dulong-dulong bahagi ng ating bansa sa Batanes, nasa layo na ito na around 742 km northeast ng Itbayat, Batanes yan. Yan ay as of 11:15 AM ngayong umaga. Yan po yung huling record niya. At nasa labas na ito ng PAR, so hindi na ito banta sa bansa. Kahit itong C91W nakaka-develop naman po, ay hindi ito magiging banta sa bansa. Yes, sobrang layo niya. Nasa may bandang prefecture ito ng Okinawa Islands o Southern Japan. So, wala po tayo inaasahan pa rin na magiging mamomonitor na anumang tropical wave dito. Bagamat itong si 12W ay walang tsansa na ito ay papasok ng ating Philippine responsibility dahil mataas po ang naging conference na pahilaga po ang magiging kilos nito. So, mukhang humina ng gusto yung high pressure area o walang presensya ng mataas na high pressure area dito sa may bandang silangan ng Japan. So, nakakayanan po nitong si 12W o Crossa na humilaga ang kilos niya. Yan. So, yung kanyang monsoon trough hindi naman masyado napapang-abot dito sa may bandang eastern part ng ating bansa. So, masyado na siyang malayo. At mula sa tropical cyclone track combination, makikitaan po natin dito yung forecast ni Crossa ay pa-north-northeast yung nagiging kilos niya ngayon. Pahilaga talaga ang kilos niya at wala tayong nakikitaan na ito ay babalandra pakanluran. Yan. At nagkakaroon siya ng enhancement under severe tropical storm, category siya. Yan, severe tropical storm na 98 km per hour. At buksong umabot ng 127 km per hour. At sa forecast, base dito, posible pa siyang umabot sa typhoon category. Sa huling araw na yan ng July 31, mga 8 AM. So mga July 31, posible pa itong umabot ng typhoon category. Well, hindi na natin masyado concern po yung si 12W, pero hindi pa rin natin aalisin ang pagtingin dito o pagmamanman dito kay 12W dahil hanggat nandyan pa rin siya sa loob o boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, may mga posibilidad na biglang magbago yung forecast track nito kapag biglaang o nabulaga tayo ng high pressure area. Sa ngayon, mahina po yung high pressure area o walang presensya ng high pressure area kaya malaya pong nakakagalaw itong si Crossa na kumilos pahilaga away mula sa bansa o sa boundary man lang ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po. So, dinagdagan ko na sa aking monitoring mula sa pinaka-floater, itong si dating bagyong Emong, ayan na, halos circulation trough na lamang siya, at itong si dating bagyong Dante, ayan na, nasa kalupaan na siya ng Eastern China. Oh. So, nakakaranas pa rin ng malawak o ulan ang mga nandyan sa may ng Eastern China. So, kung may mga Pilipino tayo nakatira dyan, ingat po, kabilang na ang buong Taiwan, malawak ang ulan pa rin at masungit na panahon ang umiiral sa kanila dyan. Yan. Yan, dinagdagan ko na ng polarized view para makita natin yung actual na galaw talaga ng bagyo gamit ang polarized brightness temperature. Ito kasi yung pinakahuling baraha kapag gustong ma-confirm kung ang galaw ba talaga ng bagyo ay naaayon sa forecast tracks. Yan, ito yung huling galaw ni dating bagyong Emong. Ayan, numipis na siya. Humina na ng husto at naging isang low pressure area na lamang. Yan. Ito ay 48-hour frame animation courtesy of CIMS, NOAA. Makita nyo, gumilid lamang siya. Diba? Ang layo doon sa mga forecast ng may iba't ibang weather agencies and then kumilos ito pa north-northeast. Yan, hanggang sa umexit na kaninang umaga sa Philippine Area of Responsibility. So, makikita nyo yan sa aking webpage. Automatic na yan. Kung ano ang aktibong bagyo, automatic ay maloload yung mga details na gusto yung malaman.
So, yung Dvorak, importante kasi ang Dvorak. Yan, importante. Kahit ako, importante sa akin ang Dvorak eh. Kasi dito mas detalye na nalalaman yung sentro, usually yung center ng bagyo at yung pinaka temperature ng paligid niya o yung sea surface temperature sa kanya at yung intensity ng wind force. Kitang-kita pa rin dito yung wind force niya. Kaya lang mahinang-mahina na talaga. Pero itong si dating bagyong Dante, mayroon pa rin siyang malakas na upward low convection. Tapos may wind force pa rin siya. So malinaw, di ba? Madaling ma-analyze kapag gamit ang Dvorak technique. And then ganun din sa pinaka polarized view. Yan, yung polarized ni Francisco, yung dating bagyong Dante. Nagkakaroon pa rin siya ng mataas na brightness temperature. Yung tumataas pa rin. Yan yung kilos niya ngayon so far. Malinaw naman po yung galaw niya. Yan. Ayan, nagkakaroon pa rin siya ng paglakas, no? Pag landfall niya sa may bandang Eastern China, medyo lumalakas pa rin yung kanyang intensification. Yan. Dito rin sa polarization, madaling ma-identify kung nagkakaroon na ng rapid intensification o yung multi-band ng kanyang eye wall. Yan. Yung tinatawag na eye wall transition o transmission. Madaling makita po kapag gumagamit po ng polarization. Yung polarization image. Yan. Kasi mababase po sa pinaka temperature brightness ng polarization kapag yung mga rain band nito ay nagkakaroon na ng multiple, nagkakaroon ng highest peak, rapid intensification, etc. Diyan po nalalaman yan. So, yun po ang dinagdag natin ngayon. Kasi importante rin talaga kapag masyadong erratic ang galaw ng bagyo. So, magbabase po tayo dito sa polarization technique na ito. Yan po yung data at hindi na ito concern sa bansa at sa huling datos ni Emong, wala na, tropical depression na lamang siya at ngayon nasa low pressure area na lamang siya. Si Dante, under tropical depression pa rin yung forecast niya within or next 24 hours. Pero wala na po yan, hindi na rin magiging concern yun sa bansa dahil napakalayo na po at insignificant na siya na makaapekto sa ilang anumang bahagi ng bansa. Ngayon ang tanong, magkakaroon ba tayo ng bagyo uli sa huling linggo ng July hanggang sa unang linggo ng Agosto? Well, base sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mula rito makikita niyo po ang ating makikita na halos way below dryer na po ang silangang bahagi. Yan, pagka nagkakaroon na po ng gray, ibig sabihin nagbe-below, ibig sabihin napakakalmado na po ang vorticity dito, o halos walang vorticity o halos dryer o tuyo, ganun. So, halos dryer po siya, ibig sabihin po mababa yung water vapor. At kapag mababa ang water vapor, alam na po natin na ibig sabihin, mababa ang magiging buhos ng ulan. Magkaroon man siguro ng mga unpredictable o mga isolated rain showers, pero asahan natin mababa talaga yung magiging sequence ng pag-ulan dito o mababa ang volume ng ulan. O yung accumulated rainfall o average. Yan, malinaw na po yan. Medyo nagda-dry na dito. Except dito sa bahagi ng Northern Luzon, medyo influence pa rin ng pinaka-vorticity. So may mga pag-ulan pa rin na iiral dyan. Dito naman sa ating convergences, halos wala na rin. Malayo na po yung convergence. Effectivity na lang itong kay 12W. Pero yung convergence, wala na po tayo nakikitaan dito sa iba't ibang bahagi ng bansa. So malabo na siya. At mula sa global spectral model natin, makikita na po natin medyo kumakalma na po yung hangin sa katimugan. Dahan-dahan po na medyo numinipis na po yung daloy ng southwesterlies dito. So halos klaro na dito sa may bandang Visayas at Mindanao. Kaya kanina kung babalikan ninyo po, napaka-fairly weather na po ang umiila sa may bandang Visayas at Mindanao. So mas maaraw ngayon sa kanila at kalmado na ang kanilang weather dyan. Mga naka na lamang na isolated rain showers ang nakataas dyan. Sa bahagi ng South Luzon, kasama na ang Calabarzon hanggang extreme Northern Luzon, medyo patuloy pa rin tayo na uulanin dahil nga po may umiiral pa tayong habagat dyan. Yan. So hanggang sa huling araw po ng July. So starting ng July 31, kung babalikan nyo po, ayan o. Yan, huling araw ng 31, makikita nito unti-unti na pong numinipis yung daloy ng hangin dito sa ibaba.
unti-unti tataas yan, pataas na ng pataas yan hanggang sa umabot na sa may bandang South Luzon, hanggang umabot ng Metro Manila, and the rest magkakaroon tayo ng mostly dito affected areas ng below average rainfall. Sa bandang Isim, Luzon, medyo makakaranas pa kayo ng medyo mataas-taas na average rainfall dyan. Kung sisilipin niyo sa forecast ng NOAA sa ating report kahapon pa sa Global Tropics Hazard, makikita ninyo ang mas mataas na below average rainfall probability ay bandang Metro Manila hanggang South Luzon and the rest ng buong Visayas at Mindanao. Yan, bumababa po yung average rainfall dyan. So nagiging tuyo tayo dyan. So ibig sabihin maalinsangan na naman tayo nyan, panigurado. Except sa may bandang Isim, Luzon. So medyo hindi kasama ang bandang Cagayan Valley at Ilocos Region o Ilocos Norte by specific. So yun po yung maliwanag dyan. At pagpasok po ng unang linggo nga po ng Agosto, expected po natin na magkakaroon tayo ng mas mababang bilang ng mga pag-ulan. Sa mean sea level pressure ay unti-unti tataas na rin yung atmospheric pressure mula dito sa may bandang Katimugan. So sa mga susunod na araw ay tataas na rin yung mga atmospheric pressure natin. Ay nagkakaroon na nga ng high pressure area dito. Tumataas-taas na siya. May mga tumataas na po yung atmospheric pressure. And then, sa ating tropical cyclone strike probability, so wala nang epekto sa bansa. So, inasahan natin by 120 hours. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng tropical cyclone strike probability. July 30, wala. July 31, tingnan natin. Baka may bagyo pa ata sa may bandang Honolulu, Hawaii, oh. Pagpasok po ng huling araw ng July. Ay mag-load ng T124. Ayan, July 31. Ayan, so mukhang way below talaga dito sa may bandang katimugan ng bansa. Mostly ang concentrated na mababang average ang ulan. So wala po tayong magiging inaasahan na tropical wave o anumang tropical cyclone activity hanggang sa mga huling araw nga po ng July. So yun po. Mukhang papasok talaga ang below average rainfall natin. Yan. At mula naman sa mga computer models, kung may mga posibilidad na forecast sa may susunod na mga bagyo, well, makikita natin dito ay wala po. Magiging kalmado na po ang ating weather systems. At nagsisimula na ito sa may bandang katimugan ng bansa, sa Visayas at Mindanao na. Ayun, halos kalmado na yung weather. Kay SMWF, ganun din na pinapakita hanggang sa huling araw ng July. Ayan, mas kalmado na po. Una munang nararamdaman ngayon yan ng mga taga Mindanao at Visayas. Dahan-dahan yan, pataas na yan pandang South Luzon hanggang sa umabot na nga po dito sa atin sa Metro Manila at ilang karatig sa Central Luzon. Kay NABGEM, ganun din ang forecast niya, pero dito medyo mas accumulated pa ng konti. May mga pag-ulan-ulan pa rin na pinapakita si NABGEM. Well, mas aggressive po kasi yung forecast si NABGEM, so wala po tayong magagawa dyan. Pero malinaw naman kay SMWF, magiging mas fairly weather po tayo. Kaya lang, mas magiging maalinsangan na naman tayo sa mga susunod na araw. Lalo na sa unang linggo nga po ng Agosto. So, medyo prepare pa rin sa matinding alinsangan naman na iirali natin pagpasok ng unang linggo ng Agosto. At malinaw naman din na pinapakita ng Global Tropics Hazard Outlook ng NOAA. Courtesy kay NOAA. So, silipin naman natin yung mga dam natin kung patuloy pa rin ba may nakabukas na gates. Well, as of today ay nakabukas pa rin yung dam o yung gate ng dam ng Ipo Dam. Yan. At least ito mga dalawa na lamang ang nakabukas. Pero kay Ambuklaw ay napakarami pa rin ang ibinubuhos o itinatapon. So, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin ang mataas na daloy ng pagtaas ng dam reserve nila kay Ambuklaw. Kaya patuloy pa rin ang pagre-release nila ng sobrang tubig. Kay Binga Dam, ganun din. Patuloy pa rin na nakabukas ang gate. So marami-rami na rin po ang cubic meter na nai-release nila. Yung outflow, napakadami na since nung isang araw. So tuloy-tuloy lamang po. At kay Magat Dam ay tuloy-tuloy din na nakabukas ang kanilang mga gate na patuloy na binabawasan para maiwasan ang mag-overflow ang mga dam. Yun. Ang resulta nga lang, posibleng pagbaha sa mga dadaluyan yan. Dahil siyempre yung mga ilog na tinatapunan ng dam natin, ay may mga tsansa na aapaw din yan o tumataas ng husto. Well, kung titingnan naman natin sa water level map, makikita natin ay rising ang San Mateo at sa may bandang Pasig naman ang Napindan.
Pero wala naman tinakikitaan sa iba na tumataas po yung ilog. So, dalawang ilog lamang ang tumataas sa may bandang San Mateo, bandang Rizal na sigurado ito, at bandang sa Pasig. Yun lamang. At wala namang medyo critical na masyadong tumataas ang ating ilog. So, wala naman tayong magiging concern kung ganun po ang pag-release ng mga dam, maiwasan lamang ang pag-apaw ng mga ito. So, sa ating graph, makikita natin ay patuloy ang mataas na water levels. Kung filter out natin, mataas na ang sobra-sobra itong si Angat at Magat Dam. Kay Lamesa Dam naman ay ayun, nabawasan na po yung level ni Lamesa Dam. Ito siguro yung ginagamit ngayon natin sa Metro Manila. Yan, so walang problema. Silipin natin yung data ni Lamesa Dam. Kahapon 79.5, ngayon ay 79.4. So halos napakakunti lang ang nababawasan. So nadadagdagan lang siya ng nadadagdagan, tapos nababawasan din ang nababawasan. So, medyo manageable siya. Itong sila Mesa Dam. Yan. Kay Angat, mataas. Kay Ambuklaw, medyo nabawasan. So, tumataas na naman. Kaya patuloy ng pag-release ng tubig sa kanya. Kay Binga, medyo stationary. Kay Magat, ito grabe, pataas pa rin ang pataas itong si Magat. Kaya patuloy ang pag-release ng tubig sa kanya. Umaapaw pa rin talaga siya. Mula noong nung nagkaroon tayo ng paglapit ng bagyo, tumudo ang pagtaas niya since noong July 22, So kaya nagbukas na ng gate. Niiwasan ni Magat Dam na umapaw ng husto. Kay Ipo, stationary, Pantabangan, critical pa rin siya o walang pinagbago. Kay San Roque, ito grabe ang pagtaas sa kanya mula nung binagyo tayo. Since noong July 21, grabe ang taas niya. So, kung sisilipin natin kay San Roque, hindi naman nakabukas yung dam niya at hindi naman paapaw dahil 280 naman yung kanyang capacity. Ngayon, 260.3. So, okay lamang. Pero makikita natin, grabe ang itinaas. Maraming tubig ang nadagdagan sa kanya ng husto. Supposed to be mga bandang 240. Maabot ng 260, Laki ng itinaas ni San Roque Dam. Kaya Angat ganun din Kaya mukhang nag-release din si Angat Dam. Halos mag-release siya pero mukhang kaya naman dahil 210 yung capacity niya. So okay lamang po. Pero mabilis ang pagtaas din ni Angat Dam. Ang taas ng pagtaas niya mula nung nagkaroon tayo ng bagyo. Mula nung July 19 po. Yan. So, nakatulong po yung mga buhos ng ulan. Kaya lang sa iba ay umaapaw naman ng husto o sumusobra-sobra. Samantala sa ulat lindol, so far ay medyo may mga nadedetect tayo na mga ilang minor o moderate earthquakes dito despite na maingay o noisy aking seismograph. Bunsod na rin ng malakas na bugso ng hangin. Yung vibration ng hangin ay nadedetect na aking seismograph. Mula sa data feed ni PBOX ay meron tayong malakas-lakas uli na pagyanig. Naganap ito kaninang 5:29 AM ng madaling araw. Kaso, nasa baba ng Indonesian Peninsula na po ito Pero base rito, bandang southeast pa rin ito ng Balot Island ng Sarangani. Kaya lang, nasa bandang Indonesian Peninsula na ito Maluko, malapit sa may bandang Sulawesi, Indonesia Yan. Magnitude 5.9 po ito na may lalim na 126 km. Yan. So, 5:29 AM po na madaling araw ito naganap. Halos hindi yan maramdaman dito sa may bandang Davao Occidental o bandang Davao Region. So, walang masyadong concern pero pinasok pa rin ni PBOX. So, counted pa rin yan sa bilang ng ating total earthquakes this month. Pangalawa ay ang aftershocks nito sa may bandang Balot Island pa rin. Ayan yung aftershocks niya. Naganap 6:55 AM naman kaninang umaga. Magnitude 4.8 na may lalim na 60 km depth. So, mukhang gumagalaw-galaw po yung tectonic plates natin dito Anong plates ba ito? Ayun, ito. Yun. So, yung slip type o shortening rate, subduction thrust pala to, kaya pala gumagalaw. So, yun po ang rason. Kaya lang, sobrang layo naman niya sa atin sa may bandang Davao Region o katimugang bahagi ng Mindanao. Then, after nyan, marami-rami po yung mga mahihinat katamtamang pagyayanig. Karamihan sa may bandang Mindanao po ang nadagdagan dito. So, ingat po sa mga kababayan natin sa may bandang katimugan bahagi. Medyo gumagalaw-galaw na naman itong Philippine plate natin sa may bandang Eastern Mindanao area. Dumarami na naman yung mga pagyayanig dyan. Yan.
Sa international seismic network naman, so far ay magnitude 5 ang pinakamalakas. Wala naman tayong naibalita na mas malakas pa. Ito naman, magnitude 6.2. Sobrang layo naman ito. Anong lugar po ba ito? West of Macquarie Island. Bandang Australia. Or malapit sa may bandang pagitan ng New Zealand. So, sobrang layo naman siya sa bansa. So, diretso naman tayo sa ating historical earthquakes. Nasaan yung earthquake na? Historical earthquake data. Kung nakakailan total earthquakes na tayo ngayong araw. For the month of July 2025. So, total earthquakes natin ngayon, 813 earthquakes tayo. So, mukhang aabot pa ng 1,000 ito bago matapos ang buwan. 774 dito sa magnitude 2.0, 33 sa magnitude 4.0, at 6 na ang ating magnitude 5.0. Kasi nga naisama po ito. Yan, sa may bandang Sarangani, yung dulong-dulo. Halos sakop na ng Indonesian Peninsula. So, yun po yung ating total earthquakes ngayon na may 6 na po tayong magnitude 6. Yan. So, mukhang humahabol siya nung nakaraang June. Kung babalikan natin yung month of June, ilan ang total earthquakes nung magnitude 6? Yan. May 5 magnitude 5. So, naungusan niya po niya yung month of June sa magnitude 5. Kaya lang, meron tayong naitalang magnitude 6 plus last month. Pero ngayong buwan mukhang wala tayong naitalang magnitude 6. So yun lang ang kagandahan. Wala tayong naitala na kahit isang magnitude 6 pa sa ngayon. So medyo mas lamang pa rin yung month of June. Pagdating nga lang sa magnitude 5 ay mas lamang na po ang buwan ng July. So nakaka-6 na kasi tayo na magnitude 5.0. So ingat-ingat pa rin mga folks, lalo na sa dulong bahagi ng Extreme Northern Luzon at sa may bandang silangan naman ng Mindanao. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, July 26, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, July 26, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali. Magtatanghaling tapat na sa ating report. At since magiging mabugso lamang ang hangin natin at inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon o sa gabi pa rin ha. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.